Good morning sa inyong lahat. At ngayong araw, dito pa kami sa bahay. Di pa makalabas kasi magpaparaulan pa. Grabe ang halos araw-araw pa dito ang ulan. Walang tigil. Maghapon magdamag ang ulan dito kaya di kami makalabas. Hindi rin natuloy yung lakad ngayon kila Herden kasi nag-text yata si Herden kasi hindi siya pwede kasi ano yata siya, meron yata siya ngayon kaya hindi siya makatuloy sa steam bath. Buksan ko lang yung gate dito sa ano. Magpapadeliver kami ng tubig. Baka hindi makapasok. Kasi baha dito sa amin, tingnan nyo. Ito yun naman yung daanan sa amin, oh. So walang tigil na ulan. Kabuta man tayo. Oh, yan. Yung resulta ng ulan dito. Nakatigil-tigil pa nga lang ngayon, oh, pero may papatak na naman. Ito yun yung balod sa amin, yung bubon, puno na. Yan. Abot-abot mo ng tubig. Malalim yan. Hindi na hupa. Ayos ko na rin yung kanal dito na linisan ko na muna dito para makalabas yung tubig. Yan. Sa may kanal dito. Yan. Naukayan ko na dyan sa ilalim kaya dadalon siya dito. Kasi nagiging problema yata yung sa unahan dun, barado. Kaya hindi nakakalabas yung tubig dito. Ayan, dami pa. Kahit maalinisan ko dito, makakadaloy siya kaso dun hindi siya nakakadaloy sa unahan. Grabe. Maghapon magdamag ang ulan dito. Walang tigil. Kaya hindi rin na hupa ang baha dito sa amin. Kami nga na Marcos silang beses na kaming inaabot ng ulan sa daan. Katulad kahapon, gabi na kami. Inaabot kami ng ulan sa daan. Buti nakapagkaroon kami ng payong kay Nanay Isin. Tapos nagkuha kami ng kapote, nasa motor yung kapote namin. May dala kaming kapote kaso hindi kami makababa doon sa motor ni Mark kasi lakas ng ulan. Kaya nanghiram na lang kayo na naisin ng payong para makababa kami. Makairam ng payong, makuha yung kapote. Tapos nung pagkakuha namin kapote, yun, naglarga na kami. Kahit pasapar ng ulan at no choice talaga. Ayan, uwi muna tayo. Ayan, grabe talaga. Hirap gumalaw pag gaganto yung sobrang lakas ng ulan. Halos araw-araw. Ganto dito. Walang ano dito. Walang tawag dito. Kumbaga sanay na yung tao dito kasi buwan-buwan naman dito ganto. Kahit taon-taon ganto dito. Simula pagpasok ng November, maulan na dito. Pasok ng November hanggang kalahatian ng February, maulan. Yan. Saka malakas din yung dagat. Wala nakakalaot ng mga isda. Kaya mga isda, November pa lang, wala, natigil na yung hanap buhay nila. Ang ginagawa na lang nila, may alternative silang hanap buhay kagaya ng pag-aalaga ng hayop o kaya pagtatanim, yun na lang yung nagiging alternative nilang hanap buhay. Pero pag ganito talaga, pagpasok ng November, expected na nila na malakas ang dagat, tapos pero may laging maulan kaya hindi sila makakalaot. Kaya yun, ang mga bangkado naka-standby na lang. Tulad ni Papa, hindi na nakakalaot, nandiyan lang sa bahay. Nag-aalaga na lang ng mga manok niya. Yung mga manok, pag yun lumaki, yun ang binebenta. So, yan. Kaya yung mga bangkado, naka-standby na yung mga bangka. Siguro makaka-laot sila ulit, mga kalahatian ng February. Yan, doon lang sila makaka-laot ulit. Kaya lang, ang hirap nga ganito. Laging may bagyo, laging maulan. Yan. Yung, uulan na naman. O yan, uwi muna tayo kasi nag-uulan na naman. Oh. Pinagbigil lang tayo siguro mga 20 minutes lang siguro walang ulan. As ngayon, uulan na naman ulit. So, ayan, uwi muna tayo sa bahay. So, ayan, palabas kami ngayon. At prepare lang ako. Lagay ko lang itong kapote dito sa motor. Para sa ganon, may dala tayo in case na umulan. Kasi, yun, medyo okay naman yung panahon. Kaya lang mamaya pag umulan, mahirap na.
Ayan, dito kami ngayon sa barangay kila Herlin. Pabalik na kami. At kinamusta namin sila Herlin kung bakit hindi natuloy yung lakad namin ngayon sa pag-i-steam bath. Saka yun, may kaunting sorpresa din. Abangan nyo sa YouTube ni Marcos kasi i-upload niya yun doon. Napakasaya nila Ate Alpa. Panoorin sa magiging. Makita niyo doon kung paano si Joy Joy umiyak. Kung paano umiyak si Joy Joy sa sobrang saya. Tears of Joy yun, tingin ko. Bihirang-bihira si Joy Joy na gano'n na Oo, yung makikita mong iiyak. napapayak na Kasi siya. matatawanin yun ay. Una kong nakita siya noon nung birthday niya. Bukod doon yung Nung dumating si Sir Paul. yung napag-usapan natin tungkol sa nanay niya. Yun yung pinakauna. Yun naman yung iyak naman na nalungkot siya. Iba Oo, naman, yung ngayon naman, naman, yung talagang iyak na sa Masaya. sobrang saya. Sa sobrang saya niya dahil sa mga natanggap nila. At yun. Saka nung pagbanggit ko nga na na mga taong nagmamahal sa kanila ay nalulungkot din kapag malungkot sila. Doon na ano yung damdamin Doon ni na- Joy. Doon siya naaantig kasi alam niyang kahit ganun sila, kahit malayo sa kanila yung tao, minamahal sila, marami nagmamahal sa kanila. Kaya sobrang saya na Joy Joy, halos naiyak na sa sobrang sobrang saya. Iyak nga eh. Grabe. Kaya nakita ko na siya yung muko. Alam ko na yun kapag yung muko ng ganun yun, tinatago yung mukha niya, payak na yun. Si Herlin kanina ganun din, napapayak na rin. Kaya lang si Herlin, kilala naman natin na magaling magtimpi yun. magaling si Herlin, malakas yung loob niya. Magaling mag-control ng emosyon yun. Kaya niyang kontrolin. Pero pinagmamasta ko kanina, nakayuko na siya sa likod ni Ate Alpa eh. Kaya alam kong paiyak na rin sana. Hindi ko alam kung nadadala lang kay Joy Joy o talagang siguro sa nararamdaman din niya. Sobrang pasalamat din niya. Thankful din sa mga blessing na tatanggap nila. Siyempre hindi lang naman doon, kundi simula't simula nang dumating kami, nang dumating sila Sir Paul, yung blessing na tatanggap nila is sobrang sila. Kumbaga hanggang ngayon hindi nila alam kung paano sila magpapasalamat sa lahat ng dumating sa kanila. Kaya yun, sobrang grabe. Pero sila yung grateful sila Grateful sila. sa natatanggap nila. Saka si Ate Alpa nakakatuwa. Si Ate Alpa kasi sabi kanya kahit anong dumating sa kanya, hindi siya mag-ano kung ano yung dumating, tatanggapin niya at pagpapasalamat na. Hindi siya mamimili kung ano yung gusto niyang, kung ano yung bibigay. Hindi siya magde-demand kung ano yung bibigay ng kung sino mang tao na nagmamahal sa kanila. Ang kaya Ate Alpa lang kung ano yung dumating, maliit o malaking bagay, pagpapasalamat yun ng sobra. Kasi sabi nga nila, hindi naman nila makukuha yun pag sila lang. Kaya laking salamat din nila Ate Alpa. At yan, medyo okay naman yung panahon, di kagaya kanina. Kanina nag-vlog tayo na medyo maulan sa bahay. Palabas pa lang tayo kanina, kita nyo naman baha dun sa bahay. So ngayon pinagbigyan naman tayo ng magandang panahon. Sana hanggang sa bahay. Hanggang sa bahay ganito. Kasi minsan dito kahit kaliit-liit na bayan, magkakahiwala yung panahon. May part na madadaanan ka maulan. Sa kabila mainit. Sa kabila mainit. Kaya nga kagabi, kahit alam kong umuulan sa bahay, tinatanong ko si na Joy Terlin kung kumusta yung panahon dito. Kasi possible din na umuulan doon, tapos dito hindi. Oo, doon sa atin hindi. Kaya tinatanong ko din talaga sila. May mga time na gano'n, katulad nung dati na doon sa atin yata maulan, tapos dito sa kanila mainit. Oo, may ganun. May ganun. Meron namang maulan dito. Maulan dito, sa atin naman mainit. Kaya minsan napunta kami, sabi ayos ang panahon, pupunta kami. Pero pagdating dito, Pagdating namin dyan, bago pa lang kami pumasok sa barangay nila, nag-uulan na. So, kailangan magsuot ng kapote. Kailangan naisin nga kahapon, pero inabot kami. Kasi ganda ng panahon kahapon. ganda ng panahon. Ganda ng panahon kahapon, pupunta namin. Nakapunta pa kami kay dito. Tapos yun, mga ilang siguro mga 15 minutes pa lang kami nagpa-vlog. Yan na, ulan na, parang may bagyo. Bigla, sobrang lakas. Yung parang may bagyo na pati talaga yung ulan, hindi na siya yung normal na ulan. Tsaka hindi siya yung parang nag-ambon muna ng matagal na ambon. Bigla na talaga pagka patak nung diretso lakas na agad. Diretso lakas na ng ulan. Yung hangin pati sobrang lakas. Parang parang may bagyo na biglang pumasok yung bagyo, parang gano'n ng Muntik po talaga ako mapaniwala nila na na may bagyo dito. Kundi ko tinignan pag-uwi sa wala naman palang bagyo. Oo, ang balita nila na nasa may bagyo. Nasa part ng Mindanao yata yung daan ng low pressure. Yung low pressure. Kaya sabi ko nga sa mga viewers natin na dito sa Bicol, ganun lang po talaga yung panahon dito. Normal yun dito kapag yung tinatawag na amihanin. Pagpasok ng November, normal na sa amin yung ganyang panahon. Ang hindi lang sa amin normal pag yung bagyo talaga na malakas, yun, hindi masyadong pero pag ganito pong tag-ulan, expected na namin to basta pumasok ang November,
expected na namin to hanggang February, kalahati ano February, normal na ganito yan, init ulan. Swerte na maka-straight ka na isang linggong may init, swerte na yun. Ang hindi dito expected yung uminit ng December. Oo, yun. Pero yung pag-ulan na yung pagbagyo ng malakas, marami ng bagyo dumaan dito. Oo, marami. Yung uminit, hindi mo swerte mo na kapag uminit. At pag bagyo naman, lagi naman nababalita. Oo, nababalita. Kaso dito ka sa lugar namin, ay, yung bata. Kaya buti nga ngayon, no, kahit pa paano, gumanda-ganda. Ang walang mamayang gabi. Hindi dito tumatagal ang buong araw na mainit talagang ulan pa rin. Kaya yun, hirap kami lumabas. Kaya nga lagi namin sinasabi, mas gusto pa namin yung mainit, yung nabibilad kami. Kasi yun, nakakagalaw kami ng maayos, nakakapunta kami sa beneficiary ng maayos. Hindi katulad pag maulan, talagang kahit naman yung lamig kaya namin. Ang problema, yung mga gamit namin, hindi naman pwedeng nagbibideo tayo nasa ulanan. Buti kung may mga gamit tayo, mga pang talaga, pang bagyuhan, yung mga waterproof. Mga waterproof na gamit. May mga ganun sana kami, okay lang. Magsapa na lang kami kahit may bagyo, kahit may okay lang. At sanay naman kami kahit paano na naulanan. Saka sanay kami kahit nagbabagyo, nasa labas. Lalo ako, kasi pag may bagyo din sa amin, ako naiiwan doon sa amin sa Sabang, nagbabantay ng bahay. Habang yung mga kapatid ko na ilikas na, ako na lang yung naiiwan doon. Kaya yun, mga sanay man kami. Saka dito paborito ng bagyo din dito, kaya wala na, sanay na talaga mga tao dito. Sa totoo lang nga dito pag nagbabagyo yung mga nasa gilid ng dagat, kahit paalisin sila ng kapitan namin, minsan ayaw nila kasi nga wala, usual na sa kanila sanay na sila na ang tatanong may malakas sa bagyo, sanay na sila dyan. Tatanong lang nila kung anong signal. Tatanungin lang anong signal. Pag mga 1 or 2 lang, 1 or 2, dito lang kami. Pero pag sinabing super typhoon at puwersa na talaga ng kapitan, tsaka lang sila alis. Katulad nga ito nangyari nakaraan, di ba? Force evacuation ng ang utos ng taas. Force evacuation na, kaya napilitan silang umuwi o lumikas sa mga school, sa mga municipal hall, doon lang sila natulog. Pero kung hindi naman, kung tutusin, kung hindi yan pagsasabihan, talagang wala, malalakas loob din niya kasi nga sa tinagal-tagal ng panahon ba naman na nabubuhay sila dito. Sa dami ng bagyong tumama dito. Talagang wala na, na sila, immune na sila, kumbaga. Tsaka, alam na nila yung gagawin. Handa na sila. Kabisado na nila. Kaya yung mga bagyo dito, hindi na lang, kumbaga, pag mga 1 or 2 lang, sabi nga nung iba, pag mga 1 or 2, pang Facebook lang yan, pang My Day. Pang My Day lang. Pang lang yan, pero pag yung mga 3 or 4 na, yun. Pero kahit naman may ganun, kahit 1 or 2 lang, yung mga tao naman dito is may pag-iingat pa rin. Although, hindi sila lumilikas, pero yung pag-iingat naman nila halos triple. Alam nyo ba kung bakit okay lang sa kanilang hindi lumilikas? Kasi yung 12 hours na yun o 24 hours man, gising kasi sila. Hindi sila natutulog, binabantayan nila yung sarili nila. Nakabantay lang sila. Ganun yung mga yun. Kaya okay sa kanila, sanay sila. Kung may bagyo, hindi nila tutulugan yan. Nandiyan lang sila. Nandiyan lang. Nakatingin lang, nagpapasid sa dagat. Basta ang importante sa kanila, yung mga bata na maliliit na may likas. Pag yung gano'n na, yun, okay na sila doon. Kahit yung ibang anak ng mga may edad na nandun lang sa bahay, basta yung mga maliliit, may likas, yun ang importante sa kanila. At yung mga magkasaasawa nandun, baka mga pagbagyo, single number 2, siyempre taglamig yun, baka nagagawa pa nagbubuo po ulit ng bata. Kaya nga kami mas gusto namin mainit kasi sa totoo lang noon ako pinangarap ko din talagang pumuti, pinangarap ko talaga yun. Kaya nga sabi ko, paano ba pumuti? Sabi nga ni Commander, kung gusto mo magpaturo ka ganyan. Pero naisip ko, hindi pala pwede. Kasi kapag nag-mission ng sobrang init, wala kaming pakialam sa balat namin kahit na naka-expose kami sa araw, wala kaming pakialam. Sige lang, kaya sabi ko hindi bagay sa atin yung mga ganyan-ganyan. Tayo ay nasa gantong larangan ng trabaho. Hindi tayo pwede yung paputi na yan. Okay lang kung anong maging tingin sa atin ng may makakilala mo sa ating supporters. Mukha palang nugnog yung mga yun. Mukha palang mga yagit yung mga yun. Okay lang yun kasi wala. Hindi talaga pwede na-expose kami lagi sa araw kapag nag-emission.
lang lagi yung namin. Sabi, okay lang. Kaya nga po, tanggap ko na yung gulay. Tanggap na namin yung gulay namin ay. Tanggap na. Tanggap na. Kasi kahit naman gusto yun namin, talagang ano, Hindi pwede. hindi pwede. Masasayang lang. Tsaka sa amin, mas pinapalagan pa namin yung pagtulong kaysa sa gulay namin eh. Pang sarili na ano. Pang sarili lang. Kartehan lang yun. Kartel lang yun, sabi. Parehas lang naman yan. Oo. Ang malagay nahinga. Oo, mahalaga ang humihinga. Ang malaga humihinga. Kaysa maputi ka nga naman. Naman. Tsaka ano, hindi naman sa pag-ano, pero may mga mamaya may epekto, may side effect pa doon. Tapos Doon na mabuti tayo na sa yung safe. sa safe. Kung may handaan, tigil lang tayo. Anong meron? Binyag. Pag binyag, pwede yun. Pero hindi naman yata namin binyag at hapon na. Walang pinyag. Birthday yan siguro yun. Baka pati maging ninong na naman tayo doon. Baka napatambay lang tayo, kunin lang tayo. Meron tayo ninong. Mahirap pag ano, magpapasko na pati. Ay, ninong ka na, magpapasko na. Makikinom ka lang naman sana. Ayan. Ayan, malapit na kami doon. Mga siguro 20 minutes pa. Nasa bahay na kami. So, yung kita-kitsa lang doon sa bahay nila Marcos.